Good day mga ka-diarist and welcome to my vlog. And for today's video ay gagala tayo sa dagat kahit na makulimlim ang panahon para naman makapag-unwind at makapagpahinga kahit saglit sa mga nakakapagod na mga routine natin this past few days. Halina at samahan niyo ako. Maglagay muna tayo ng mga anik-anik sa ating mga mukha, no? Hindi naman tayo makapag-makeup dahil nga dagat yung pupuntahan natin, pero syempre kailangan pa rin tayong maging looking fresh, hindi yung mukhang tuyot na tuyot, lalo na at kagigising lang natin dahil kailangang maaga yung alis. At syempre dahil dagat yung pupuntahan natin, hindi pwede na wala tayong baon na kanin at saka ulam, lalo na at walang mabibilhan doon dahil malayo sa bayan at walang maraming tinda doon sa pupuntahan namin dahil masyadong tago yung dagat na pupuntahan namin. Kaya dapat kumpleto na, kailangan yung wallet na dala natin. Magkano kayang laman? So manipis, kaya sigurado konti lang laman yan. At dahil malamig na malamig ang panahon, kailangan nating magbalabal ng towel kasi gagamitin din natin yan mamaya. At syempre dahil may sira-sira na tong mata natin, kailangan natin ng proteksyon sa hangin ng dagat na maalat. Tara at samahan niyo po akong maglamyerda. Dahil umulan ng madaling araw kaya basa ang lupa, kaya dahan-dahan tayo sa paglalakad dahil baka tayo ay bumagsak sa dulas ng lupa, lalo na at malayo pa yung kalsada mula dito sa bahay namin na tinitirahan. Sa wakas, eto na po ang ating service. Dala-dala na ni Papa P. Ayan, ready to go na. Tung mag-amang to, parang di nagkita ng isang taon. Ang kukulit. Syempre, pasok na si Ate Mia. At ako naman, sa likod ni Papa B, syempre, lalo na at malamig. Sana all. Ate Mia. Meron tayong kasama si Ate Roseline, isang single mom na lumalaban din sa hamon ng buhay. Isasama natin siya para makapag-relax din kahit sandali lang. Pagkakasyahin natin at kayang-kaya naman tayo ni Hori. Ayan, at dumaan muna kami sa bahay ng aming minamahal na pastora dahil ganun talaga tayo mga Pinoy kapag may galaan, daan dito, daan doon. Masaya kasi kapag marami tayo sa galaan at ayan na nga, bumili sila ng kalamansi para na gamitin naming sausawan mamaya sapagkat baka meron kaming makita doong isda na maaari naming ihawin, kaya tara let's!
Ayan, at pinara po tayo ng tanod. Inakala niya siguro na tourist kami sapagkat nagbi-video kami at hindi niya kami nakilala agad. Pero dumiretso din kami nang malaman niya na taga dito din kami at nag-flex lang kami ng lugar namin. Chinecheck kasi talaga kapag may unfamiliar na motorista na pumapasok dito para na rin po sa safety ng lugar at dahil hindi naman kami madalas na bumibisita dito kaya inakala nila na baka tourist kami pero okay naman nang malaman nila na taga dito din kami sa Ibisan. Bus ang dagat. Ano naman sa oras ng pagbalong? Ayan, at sa wakas ay nakarating na rin kami at ayan, magsipit-bit na ng mga daladalahan, mga pagkain, tubig at kung ano-ano pa. Di namin inakala na marami pala kaming mga dala. Wala kaming naiwan dito sa loob ng tricycle kahit yung sandalan binitbit namin kasi meron daw talagang mga may makakating mga kamay na kapag dumaan at kaya nilang dalhin ang isang bagay na makikita nila kinukuha nila o binibitbit nila kaya para sa security lahat ng maaari naming makayanan ay dinala na namin lahat. Ayan, at dala-dala na ni Uncle Ernie ang sandalan ng aming upuan at doon niya daw itatago sa kaniyang kamalig. Mataas po ang lugar na ito at mahaba-haba pa po ang aming lalakarin kaya handang-handa na kaya ang aming mga tuhod. Yung may mga arthritis dyan, lalong-lalo na si Papa B. Ayan, na-witness pa naman yung mahaba-habang lakaran, lalo na at mataas o paakyatin o pababa.
pero tiis-tiis lang sa ng konti at bawing-bawi naman ito mamaya. Ayan, at nandito na po tayo mga ka-diarist. Sinadya po talaga namin na pumunta dito na bumaba yung tubig. Kasi yung purpose talaga namin maghahanap daw kami ng mga seashell dyan sa mga bato-bato. Pero hindi dito, doon pa sa kabila at hindi doon makakapunta pag mataas yung tubig. Dito din po sa lugar na ito kami nagpabautiso noong last summer. Mataas po yung tubig noon at napakaganda. Pero ngayon po dahil amihan yung hangin, yung lahat ng mga basura sa kung saang lugar mananggaling dito talaga pinapadpad ng hangin o ng mga alon, kaya medyo madumi po sa tabi-tabi, pero nililinis po din ng caretaker yung lugar na ito palagi kapag merong okasyon, katulad ng kung merong magpapabautiso at kung sa sino man na gustong ikasal. Malay nyo, ako ang ikasal dito, charot. Ayan, at nagmumomento pa kami ng darling honey ko. Walking time!